Sa katahimikan ng huling oras ng gabi, nang ang mga bintana ng mundo ay isa-isang nagsasara at ang mga tahanan ay niyayakap ng dilim, lumuhod si Papa Leo Rasi sa kanyang maliit na silid sa loob ng Domus Sanctae Marcae. Nakaharap sa isang lumang krusipihong yari sa kahoy ng olivo, mahigpit ang kanyang pagkakapit sa rosaryo na tila ba iyon ang huling tanikala ng mundo sa langit. Sa pagitan ng mga Hail Mary, sumisingit ang daing ng kanyang puso, Panginoon, nasaan na ang altar sa gitna ng mga tahanan? Alam niyang ang mga pader ng simbahan ay matibay pa rin, ngunit ang puso ng mga pamilya ay marupok, nagkakawatak, nauupos. Nakita niya ito sa kanyang mga paglalakbay, mga bahay na may mga mamahaling kurtina, ngunit walang dasal. Mga pamilya na abala sa mga screen, ngunit hindi marunong maghawak kamay. Mga magulang na pagod, mga anak na malayo, at isang Diyos na tila naiwang naghihintay sa labas ng pintuan. Sa kanyang mga humilya, hindi na siya gumagamit ng komplikadong teolohiya. Sapagkat ang sugat ay malalim ngunit simple, nawala ang altar sa gitna ng tahanan. Sa kanyang paningin, bawat tahanan na naiwang walang panalangin ay parang disyertong pinabayaan ng ulan. Isang lupang pumutok sa ilalim ng araw ng pagkalimot. Ngunit isang tanong ang palaging bumabagabag sa kanyang puso, paano na? Sino ang sisigaw kung lahat ay tahimik na? Sino ang magpapahid ng langis sa pamilyang sugatan kung pati ang simbahan ay tila malayo? Nang gabi niyon, sumulat siya ng liham. Hindi ito liham para sa mga obispo. Hindi ito encyclical. Isa itong liham para sa mga ama, mga ina, mga lola, mga batang nalilito, mga taong hindi na pumupunta sa simbahan, isang sulat para sa mga pusong naghahanap, kahit hindi na nila alam kung ano ang hinahanap nila. Mahal kong anak, ang simula niya. Hindi ako sumusulat bilang papa. Sumusulat ako bilang ama, bilang lolo, bilang kaibigan ng tahanan na minsan ay nabuhay sa panalangin at ngayon ay nangungulila sa katahimikan. Alam ko kung gaano kahirap ang panahong ito. Hindi ko rin kayo hinahatulan. Ngunit kailangan nating bumalik. Hindi pa balik sa simbahan, kundi pabalik sa loob ng ating bahay, sa altar na matagal nang natabunan ng alikabok. Habang sumusulat, may isang alaala ang dumaan sa kanyang isip, isang batang babae sa Africa, isang lola sa Poland, isang magulang sa Syria. Iisa ang kwento, ang pamilya ang unang simbahan. At kapag nasira ito, pati ang kaluluwa ng mundo ay nagdurusa. Isang umaga, habang nakatayo siya sa mismong bintana ng kanyang silid, nakita niya mula sa malayo ang lungsod ng Roma, gumigising sa araw. Maraming tahanan. Maraming tao. Ngunit ramdam niya ang lamig. Hindi ang lamig ng hangin, kundi ang lamig na dulot ng pagkalimot sa Diyos. Kailan nagsimulang mawala ng init ang mga tahanan, tanong niya sa sarili. Isang alaala ang sumulpot siya, noong maliit pa, tinuruan ng kanyang ina na tumawid sa harap ng altar bago matulog. Simpleng bagay, ngunit iyon ang nagturo sa kanya kung paanong ang tahanan ay hindi lang kanlungan ng katawan kundi templo ng espiritu. Ngunit ngayon, ang altar ay napalitan ng telebisyon. Ang rosaryo ay napalitan ng notifikasyon. Ang sagradong katahimikan ay nilamon ng ingay ng mundo. Kaya't nagsimula siyang magsalita. Sa kanyang mga humilya, tumigil siya sa pangangaral ng mga doktrina. Sa halip, ikinuwento niya ang mga tahanan, ang mga nabasag, ang mga tahimik, ang mga nawalan ng dasal, ngunit hindi pa nawalan ng pag-asa. Kung ang isang ama ay muling humawak ng rosaryo. Kung ang isang ina ay muling magturo ng pangalan ni Jesus sa kanyang anak. Kung ang isang batang lalaki ay muling magsindi ng kandila. Sapat na ito upang buhusan muli ng buhay ang disyerto. Sa mga misa na kanyang ipinagdiriwang, nagsimula siyang manalangin hindi lamang para sa simbahan, kundi para sa bawat silid, bawat lamesa, bawat sulok ng mga bahay kung saan ang Diyos ay tahimik nang lumabas. At isang gabi, habang pinipiga pa ng kanyang puso ang mga panalangin para sa mga tahanan, dumating sa kanyang opisina ang isang sulat. Isang kamay ng sekretaryo ang nag-abot sa kanya ng sobre. Sa loob nito, isang liham mula sa isang matandang babae. Maikli lamang ito. Mahal kong Santo Papa. Araw-araw kong nilalatag ang mesa. Nilalagay ko ang plato, kutsara, at isang maliit na krusipiho. Wala na ang asawa ko. Malayo ang mga anak ko. Pero hindi ko ito ginagawa para sa kanila. Ginagawa ko ito para kay Jesus. Para hindi niya makalimutang may tahanan pa ring naghihintay sa kanya. Napaupo siya. Tila bumukas ang isang bintana ng liwanag sa gabi ng kanyang puso. Sa isip niya, isang mesa ang muling naging altar.
At isang babae na tila walang halaga sa mata ng mundo ang nagpapaalala sa kanya na hindi pa huli ang lahat. Tumayo siya. Lumapit sa kanyang mesa. Binuksan ang banal na kasulatan at binasa ang unang pahina ng Ebanghelyo ni San Mateo. Muling binuhay ang panalangin na minsang natutunan niya sa kanyang kabataan. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, dito sa lupa gaya ng sa langit di. At sa mismong oras na yon, alam ni Papa Leo Rasi na ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa mga katedral. Ito ay para sa mga kusina, para sa mga kwarto, para sa mga mesa na may basag na plato at kandilang wala ng sindi. At doon, habang pinagmamasdan niya ang liwanag ng Roma mula sa kanyang bintana, sinimulan niya ang kanyang panata. Hanggat may isa pang tahanang kayang muling manalangin, hindi pa tapos ang laban. Mula sa mga bintana ng isang maliit na bahay sa gilid ng isang tahimik na nayon sa katimugan ng Italia, tumatagos ang liwanag ng araw sa manipis na kortina. Sa loob, isang matandang babae, payat na payat, ang nakaupo sa isang lumang silyang yari sa ratan. Ang kanyang pangalan ay Carmela. Sa mata ng mundo, isa lamang siyang matandang balo na naninirahang mag-isa. Ngunit sa mata ng langit, siya ay isang tagabantay ng liwanag. Araw-araw, sa ganap na 11:00 ng umaga, binubuksan niya ang aparador at inilalabas ang isang puting mantel. Maingat niya itong inilalatag sa lamesa, pinapadapa ang mga kulubot gamit ang kamay na sanay na sa pagtahi at panalangin. Sumunod, inilalabas niya ang isang plato, isang kutsara, isang baso ng tubig. At sa gitna ng mesa, maingat niyang inilalagay ang isang maliit na krusipiho. Wala siyang bisita. Wala siyang kausap. Ngunit araw-araw may dumarating. Panginoon, mahina niyang bulong, dito ka po uli. Inihain ko ang mesa gaya ng dati. At upo siya sa harap ng mesa, tititig sa krusipiho, at para bang isang lihim ang kanilang pag-uusap, isang dyalo ng puso, hindi kailangan ng boses. Minsan, pinipikit niya ang mga mata, minsan ay nagbubukas ng maliit na aklat ng panalangin. Ngunit madalas, nakatingin lang siya sa imahe ni Jesus sa krus, habang ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kasaysayan na hindi kayang ikwento ng salita. 26 na taon na siyang nag-iisa. Namatay ang kanyang asawang si Paolo sa atake sa puso, habang nagbabakasyon sila sa Assisi. Ang kanilang 2 anak ay naninirahan na sa ibang bansa, isa sa Amerika, isa sa Australia. Bumibisita lamang tuwing Pasko o Kaarawan, kung sakaling walang abala sa trabaho. Isang umaga, habang pinupunasan niya ang mesa, bigla siyang napaupo. Hindi dahil sa pagod, kundi sa biglang bugso ng alaala. Naalala niya ang huling hapunan nilang pamilya, 11 taon na ang nakalilipas. Si Paolo ay nagtimpla ng alak, si Giulia ay tumatawa habang pinapagalitan ang kapatid nitong si Marco dahil sa pagtapon ng tubig. Ang gulo ninyo, bulong niya noon, pero umingiti rin. Ngayon, ang mesa ay tahimik. Walang tawanan. Walang tunog ng pinggan. Tanging ang tiktak ng lumang orasan sa dingding ang kasabay ng kanyang paghinga. Ngunit kahit wala na ang ingay, hindi siya kailanman nagreklamo. Sa halip, lalong tumalim ang kanyang paningin sa mga bagay na hindi nakikita, ang presensya ni Jesus sa katahimikan, ang bulong ng Espiritu sa kalmadong umaga. Isang araw ng linggo, matapos niyang manalangin, bumisita ang kanyang kapitbahay na si Elena, isang ginang sa edad 50 na, may 3 anak at isang asawa na hindi na umuwi. Carmela, sabi nito, hindi ka ba nalulungkot? Araw-araw kang nag-iisa rito. Ngumiti lang si Carmela. Hindi ako nag-iisa, sagot niya. Araw-araw akong may kasama sa mesa. At siya'y hindi kailanman umalis. Napangiti si Elena, pero may halong pag-aalinlangan. Baka nababaliw ka na, biro nito. Baka, sagot ni Carmela, pero kung ito ang kabaliwan na nagtuturo sa akin kung paano magmahal ng totoo, hindi ko na ito ipagpapalit. Lumipas ang mga buwan. Dumaan ang tag-init, dumating ang taglamig. Ang mesa ay nanatiling puti. Ang krusipiho ay hindi inalis. Sa bawat Pasko, nilalagyan niya ng maliit na sabsaban ang gitna ng mesa. Sa Semana Santa, pinapalitan niya ang mantel ng lila. At sa Pentecosts, nagsisindi siya ng 3 kandila para sa Sansima Trinidad. Sa isang pagkakataon, tinanong siya ng pari ng parokya kung nais ba niyang lumipat sa bahay ampunan para sa matatanda. Sagot niya'y diretsyo, hanggat may mesa ako at kandila, hindi ko iiwan ang bahay na ito. Sapagkat dito ko unang nakilala ang Diyos, sa lamisang ito, hindi sa pulpito.
Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at kumukulog sa labas, naputol ang kuryente sa buong baryo. Sa gitna ng dilim, kinuha ni Carmela ang posporo at sinindihan ang kandila sa gitna ng mesa. Ang liwanag nito ay maliit lamang, ngunit sapat na upang bigyang buhay ang buong silid. Naupo siya sa tapat ng kandila, pinikit ang mga mata, at nagsalita ng malakas. Panginoon, ngayon mas nararamdaman ko ang presensya mo. Walang ibang ilaw kundi ikaw. Sa gabing iyon, isang himala ang naganap, hindi ng paggaling, hindi ng pagbalik ng anak, kundi ang muling pagsibol ng kapayapaan sa puso ng isang matandang babae na sa kabila ng kawalan, ay punong-puno. Habang lumalalim ang gabi, at ang ulan ay unti-unting humihina, napahawak si Carmela sa kanyang rosaryo. Sa kabilang dako ng mundo, si Papa Leo Raciu ay nasa kanyang silid, hawak ang liham na ipinadala ni Carmela 2 linggo na ang nakaraan. Binabasa niya ito ng dahan-dahan, bawat salita ay parang tinig ng ina mula sa isang tahanang halos nakalimutan ng mundo. Hindi ako nag-iisa. Inilalatag ko pa rin ang mesa, araw-araw. Sapagkat may isang bisitang hindi kailanman tumanggi. Napapikit ang Santo Papa. Tumayo siya, lumakad papunta sa kanyang altar, at nagsindi rin ng kandila. Sa dalawang magkaibang sulok ng mundo, 2 kaluluwang nagkakilala sa isang liwanag, ang liwanag na nagmumula sa mesa, sa panalangin, sa pananampalatayang hindi kailanman umuupos kahit sa gitna ng katahimikan. At sa mismong sandaling iyon, sa gitna ng gabi, marahang binuksan ni Papa Leo Raciu ang kanyang bintana. Sa hangin na pumasok, parang may dalang bulong. Ang altar ay hindi kailanman nawala. Nakatago lamang ito sa katahimikan. Ang bakal na pinto ay muling sumara sa likod ni Matthews, kasabay ng tunog ng mga kandadong matagal ng kinakalawang. Araw na naman ng pagbilang. 1, 2, 3. Ilang araw na nga ba siya rito? Minsan binibilang niya sa kalendaryo, minsan binubura niya sa alaala. Sa loob ng selda, ang mundo ay kulong sa 4 na pader na may bakas ng dampi ng ulan at init ng mga taon. Ang bintana ay maliit, halos hindi madaanan ng liwanag. Ngunit para kay Matthews, ito ang kanyang langit, isang sulyap ng asul sa bawat umaga. Dati siyang mason. Malakas ang katawan, malalim ang mata, at matalim ang tingin. Hindi madaling kausapin. May bigat sa kanyang katahimikan, bigat ng kasalanan, ng galit, ng pagkatalo sa sarili. May isang anak na babae, si Ana, 6 na taong gulang. At isang asawa, si Clarice, na tumigil ng magsulat makalipas ang 3 buwan ng kanyang pagkakulong. Huwag ka nang umaasa, huling sulat ni Clarice, hindi kita matuturuan kung paano magbago kung hindi mo pa gustong magsimulang magbago. Hindi siya sumagot. Hindi dahil sa pride, kundi dahil wala siyang masabing totoo. Sa likod ng kanyang kama, sa pagitan ng 2 lumang ladrilyo, itinago niya ang tanging gamit na hindi kinuha sa kanya, isang maliit na litrato ni Ana, nakangiti habang may hawak na lobo. Isang araw, habang tinititigan niya ito, napabuntong hininga siya. Mula sa isang sulok ng kanyang selda, may kumatok sa rehas. May padala ka, Matthews, sabi ng isa sa mga gwardiya. Inabot sa kanya ang isang maliit na pakete, nakabalot sa papel kayumanggi. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang Biblia. Walang sulat. Walang paliwanag. Pinagmasdan niya ito sa loob ng ilang araw, inilagay sa ibabaw ng lamisang metal. Hindi niya agad binuksan. Para sa kanya, parang dinamita ang aklat na iyon, makapangyarihan, delikado, at hindi niya alam kung kaya ba niya itong hawakan. Ngunit isang gabi, habang gising ang kanyang pagkatao, ngunit tulog ang buong kulungan, dinampot niya ito. Binuksan sa gitna. Ang unang tumambad sa kanya ay Lucas, Kabanata 15. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang talata. Samantalang malayo pa ang anak, natanawan na siya ng kanyang ama, at siya'y naawa sa kanya. Tumakbo ito, niyakap siya at hinalikan. Tumigil si Matthews. Para siyang tinamaan. Hindi dahil sa ganda ng kwento, kundi dahil sa sakit ng pagkakahambing. Siya ang anak. Siya ang lumayo. Siya ang umalis. Ngunit wala siyang ama na tatakbo sa kanya. Walang bisita. Walang sulat. Walang yakap. O baka hindi pa. Kinabukasan, binasa niyang muli ang parehong kabanata. Paulit-ulit. Parang sinasakal siya ng mga salita, pero sabay nitong hinihilom ang kanyang dalit. Unti-unti, nagsimula siyang manalangin. Hindi malakas. Hindi formal.
Isang bulong lang sa pagitan ng hininga at luha. Kung naririnig mo ako kung totoo ka, hindi ako humihiling ng himala. Pero gusto kong makilala ka. Kahit konti. Mula sa araw na yon, tuwing 9:00 ng gabi, bago siya matulog, inuupo niya ang sarili sa harap ng kanyang lamesa, binubuksan ang Biblia, at inilalagay sa tabi ang litrato ni Ana. Sa gitna ng kanyang selda, pinagdikit niya ang kanyang dalawang kamay, hindi na para kumilos, kundi para huminto. Dumating ang mga araw ng pagsubok. Isang kasamang preso ang sinaktan siya dahil sa hindi na pagkasunduan. Isang insidente ng pagnanakaw ang ikinabit sa kanya nang walang ebidensya. Ngunit sa halip na magalit o gumanti, tumahimik siya. At sa katahimikan, parang may bagong lakas na sumisibol. Isang gabing may bagyo, naputol ang kuryente sa buong gusali. Habang ang iba'y sumisigaw, nagrereklamo, nagsisindi ng pusporo, si Matthews ay naupo sa dilim, tahimik na binubuklat ang kanyang Biblia gamit ang kanyang alaala. Doon, sa kawalan ng liwanag, isang boses ang sumulpot mula sa tapat na selda. "Hoy, Matthews," tawag ng isang preso. "Bakit?" Sagot niya. "Bakit ka ba laging nagbabasa? Akala ko ba hindi ka naniniwala?" Umiti siya kahit hindi makita. "Hindi ko alam kung sapat na ang paniniwala. Pero sigurado akong hindi na ako kagaya ng dati." Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay isa pang tanong. "Pwede bang pakinggan ko rin minsan?" Mula sa gabing iyon, hindi na lang siya ang nagbabasa. Bawat gabi, 2, minsan 3, ang nakikinig sa kanya. Walang pulpito. Walang mikropono. Selda lang. Isang mesa, isang Biblia, isang ilaw sa sulok. Pero para kay Matthews, iyon na ang simula ng simbahan. Isang linggo bago ang Pasko, tinawag siya ng chaplain ng kulungan. Sa kanilang pag-uusap, tinanong siya kung gusto niyang magsulat sa kanyang pamilya. "Hindi ko alam kung may babasa," sagot niya. "Hindi mo rin alam kung sino ang naghihintay," sagot ng pari. Kinagabihan, isinulat niya ang kanyang unang liham matapos ang 2 taon. "Clarice, nagbago na ang mundo ko. Hindi ko hinihiling na maniwala kaagad. Pero gusto kong malaman mong hindi ako naghihintay ng kapatawaran, naghihintay lang akong muli mong marinig na buhay pa ang puso ko. Mahal ko kayo. At kung may awa pa ang Diyos para sa akin, siguro may landas pa rin pauwi." Inilakip niya ang isang pahina mula sa kanyang Biblia, ang talatang tumama sa kanya sa unang araw. Pagkalipas ng 1 buwan, isang sobre ang dumating. Walang pangalan sa labas. Nang buksan niya ito, may isang papel na may sulat kamay. "Matthews." Ana ay nagtanong kung bakit wala ka na sa Pasko. Sinabi ko sa kanya na kahit malayo ka, kasama ka pa rin sa panalangin. Gusto mo raw niyang malaman mong sinimulan na niyang magdasal ng Ama namin gabi-gabi. Hindi ko alam kung bakit ako sumagot. Pero siguro, dahil kahit papaano, gusto kong marinig ka ulit. Sa totoo lang gusto kong maramdaman mong may tahanang naghihintay. Sa ilalim ng liham, isang guhit ng kamay. Si Ana. Hawak ang krusipiho. May nakasulat sa gilid. "Para kay Papa. Mahal kita kahit wala ka dito." Muling naupo si Matthews sa harap ng kanyang mesa. Inilatag ang litrato. Itinabi ang sulat. At sa gitna ng kanyang selda, tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi sa biyaya ng pag-asang hindi niya inasahan. Mula sa isang lugar ng kadiliman, muling sumibol ang liwanag. At sa Vatican, habang binabasa ni Papa Leo XVI ang ulat ng kapelyanong iyon, napangiti siya. Tumayo sa kanyang silid, binuksan ang isang pinto, at sa kanyang maliit na kapilya, inihandog niya ang panalangin. "Panginoon, kung ang isang selda ay maaaring maging simbahan, tunay ngang wala kang hindi kayang baguhin." Si Lucas ay 7 taong gulang at tahimik. Hindi siya yung batang puno ng tanong o iyakin. Ang mata niya ay palaging tila nagmamasid, parang may hinahanap na hindi pa niya kayang pangalanan. Sa kanilang maliit na apartment sa 2 palapag ng isang gusaling kupas sa lungsod, ang mundo ni Lucas ay umiikot sa 2 bagay, ang kanyang ina na si Isabel, at ang silid kung saan palaging may luha ngunit walang dasal. Laging ganito ang gabi. Si Isabel ay upo sa gilid ng kama, tititig sa kisam habang pilit itinatago ang kanyang luha. Akala niya ay hindi ito napapansin ng anak, pero si Lucas, mula sa kanyang kutson sa sahig, ay palaging gising. Tahimik. Nagmamasid. Naririnig ang bawat hikbi. Nakikita ang bawat pagtagas ng sakit na hindi kayang saluhin ng unan. Wala na si Gabriel, ang ama ni Lucas.
Umalis 1 taon na ang nakalilipas. Isang araw lang, hindi na umuwi. Isang tawag, isang patawad, at isang paalam na walang kasunod na paliwanag. Nasaan na si Papa? Tanong ni Lucas isang umaga, habang kumakain sila ng kanin at itlog. Trabaho lang, anak, sagot ni Isabel, hindi tumingin. Hindi na siya nagtanong ulit. Ngunit bawat araw, mas lumalaki ang puwang sa pagitan ng tanong at sagot. At sa puwang na yon, nagsimulang magtanim si Lucas ng pangunawa na hindi niya pa kayang buuin. Alam niyang hindi dapat maging ganito ang gabi. Hindi dapat ganito katahimik ang mesa. Sa isang sulok ng sala, may lumang estanteng pun ng mga aklat, litrato, at ilang alikabok. Sa gitna nito, halos nakatago, ay isang maliit na krusipiho, kahoy na may kupas na pintura, at isang Jesus na tila pagod na rin. Si Lucas ay hindi pa naturuang manalangin. Hindi niya kabisado ang Ama namin. Ngunit isang gabi, nang makita niyang muli ang kanyang ina na naupo sa gilid ng kama, pumikit at huminga ng malalim bago pumatak ang unang luha, tumayo siya. Tahimik siyang lumapit sa estante. Dahan-dahan kinuha ang krusipiho, parang hawak niya ang isang bagay na marupok at mahalaga. Lumapit sa mesa sa gitna ng sala. Inilapag ito sa gitna, pinunasan ng kanyang kamay ang alikabok. At saka siya tumingin kay Isabel. Mama, mahinang tawag niya. Lumingon si Isabel, agad na pinunasan ang pisngi. Bakit, anak? Usap tayo kay Jesus. Wala si Papa, pero siguro nandito si Jesus. Napapikit si Isabel. Napahawak sa dibdib. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala sa plano niya yon. Wala siyang lakas. Ngunit ang mukha ng anak niya, seryoso, tahimik, puno ng pananampalatayang hindi pa niya kailanman itinuro, ay parang sinampal ang kanyang puso. Tumayo siya. Lumapit sa mesa. Umupo sa tapat ni Lucas. Ano nang sasabihin natin sa kanya? Tanong niya, halos bulong. Si Lucas ay hindi tumingin sa kanya. Bagkus, tiningnan lang ang krusipiho. Sabihin natin na nalulungkot tayo. Pero gusto pa rin natin siya kausap. At doon, sa gitna ng isang gabi na tila walang laman, nagsimula ang isang bagay. Hindi dasal ng mga santo. Hindi rosaryo ng mga banal. Isang simpleng pag-upo sa harap ng isang krusipiho. Isang ina. Isang anak. Isang katahimikan na hindi na masakit, kundi puno. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, si Isabel ang unang nagsalita. Lucas, alam mo ba ang Ama namin? Umiling ang bata. Tuturuan kita mamaya, sabi ni Isabel. At mula noon, bawat gabi, pagkatapos ng hapunan, nilalabas nila ang krusipiho. Inilalagay sa gitna ng mesa. Si Lucas ang nag-aayos. Si Isabel ang nagbabasa ng maikling talata mula sa isang lumang Biblia na nahanap niya sa bowl ng kanyang ina. Isang araw, sinabihan siya ni Lucas, Mama, si Papa pwede rin nating ipagdasal, di ba? Napaluha si Isabel. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-unawa ng kanyang anak sa isang bagay na akala niya'y hindi niya pa naipapasa. Anak. Pwede. Lagi. At mula sa araw na yon, naging altar ang mesa. Hindi ito formal. Walang kandila. Walang dasal ng pari. Pero may presensya. May pag-asa. May panibagong liwanag na unti-unting sumisilay sa araw-araw. Minsan, habang inaayos niya ang kama ni Lucas, natagpuan niya sa ilalim ng una nito ang krusipiho. May sulat kamay sa maliit na papel. Jesus, salamat po sa pakikinig. Sana bumalik si Papa. Pero kung hindi man, sana po sumaya si Mama. Umupo siya sa gilid ng kama. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagdasal siya ng mag-isa. Hindi upang humiling. Hindi upang magreklamo. Kundi upang pasalamatan. Panginoon, bulong niya, ang anak ko ang nagturo sa akin kung paano ka muling kausapin. Patawad sa matagal kong katahimikan. Ilang linggo ang lumipas. Ang bahay ay hindi naman nagbago sa itsura. Wala namang dumating na himala. Ngunit ang presensya ng Diyos ay parang pabango sa hangin, hindi mo kita, pero naroroon. Isang gabi, habang nasa trabaho si Papa Leo Rasie, ipinakita sa kanya ng isang madre ang isang sulat na ipinadala mula sa isang maliit na bayan sa Hilaga. Liham ito ni Isabel, hindi niya alam kung bakit siya sumulat, pero sa huli inais lang niyang sabihin. Hindi ako marunong magdasal, Santo Papa. Pero ngayon, gabi-gabi, may krusipiho sa aming mesa.
At alam kong si Lucas ang pari ng aming altar. Ngumiti si Papa Leo Rase. Hawak niya ang sulat habang lumalakad papunta sa kanyang maliit na kapilya. Sa altar ng kanyang puso, idinagdag niya sa kanyang panalangin. Salamat, Panginoon, sa mga batang nagtuturo sa amin kung paanong bumalik sa inyo. Sa kalaliman ng gabi, sa isang lumang kapilya sa loob ng Vatican, nananatiling nakaluhod si Papa Leo Rasi sa harap ng tabernakulo. Ang kandila sa harapan ng altar ay bahagyang umuugoy, sumasayaw sa ritmo ng kanyang tahimik na paghinga. Sa mga sandaling iyon ng pananalangin, may isang imahe na paulit-ulit na sumulpot sa kanyang puso. Isang pinto, bahagyang nakabukas, may liwanag mula sa loob, at aninong naghihintay sa labas. Isang pinto na hindi isinara. Hindi niya alam kung saan ito. Hindi niya kilala kung kanino. Ngunit alam niyang ito'y totoo. Sapagkat may mga tahanang nasaktan, nasira, nasugatan, ngunit hindi sumuko. May mga taong umalis, ngunit may isa ring nanatili, naghihintay, umaasa, tahimik. At sa imaheng iyon, isinilang sa kanyang diwa ang kwento ng pamilyang tahimik. Hindi alam ng mundo ang pangalan nila. Wala silang mga larawan sa altar, walang tula sa mga aklat. Ngunit sila ang tinig sa likod ng katahimikan, mga ama, ina, anak, lola, na hindi sumisigaw, ngunit hindi rin bumibitaw. Sa isang lumang bahay sa probinsya, may isang ina, si Teresa, na bawat gabi ay inaayos ang hapag kahit alam niyang wala nang babalik sa oras. Ang anak na lalaki, si Daniel, ay matagal nang umalis. Naging suwel, lumayo, hindi na nagpadama. Hayaan mo na siya, madalas sabihin ng kanyang mister, si Ramon. Kung ayaw bumalik, wag natin siyang habulin. Ngunit si Teresa ay hindi ganon. Tuwing gabi, inilalagay niya ang 3 plato sa mesa, isa para sa kanya, isa para kay Ramon, at isa para kay Daniel. Hindi niya tinatanggal. Hindi niya binabawasan. Hindi niya isinasantabi. Kung sakaling bumalik siya, alam niyang may pwesto pa rin siya rito, sabi niya minsan, habang tinatakpan ang kanin. Isang gabi, habang papalubog ang araw, napansin ni Ramon na si Teresa ay naglalagay ng kandila sa bintana. Para saan na naman yan, tanong niya, bahagyang pagod sa ritual. Liwanag, sagot ng babae. Baka kung kailan siya tumingin, may makita siyang daan pauwi. Tahimik lang si Ramon. Pero sa loob ng puso niya, may bahagyang pagkahiya. Sapagkat sa kabila ng pagiging ama, siya ang unang sumuko. Samantala, si Daniel, nasa isang lungsod na hindi niya nakayang tawagin na tahanan. Nabigo sa negosyo, nasangkot sa maling barkada, halos hindi na makilala ang sarili. Isang gabi, habang umuulan at siya ay nasa ilalim ng isang waiting shed, may matandang lalaking umupo sa tabi niya at walang paalam na nagsalita. Alam mo ba ang pinakamalakas na inay sa mundo? Hindi sumagot si Daniel. Yung katahimikan ng pinto na hindi sinara para sa'yo. Kasi kahit hindi mo makita, alam mong nandoon pa rin yon. Napatingin siya sa matanda, ngunit sa isang iglap wala na ito. Kinabukasan, bumalik siya sa dati nilang bahay. Hindi para bumalik, kundi para lang tumingin mula sa malayo. Luma na ang pintura. Ang bakod ay kalawangin. Ngunit sa bintana, may kandilang nakasindi. At sa mesa sa loob, may 3 plato. Hindi siya kumatok. Hindi siya pumasok. Pero isang luha ang pumatak sa kanyang mata. Sa loob ng bahay, si Teresa ay tumigil sa pag-aayos ng mesa. Napatingin sa bintana. Wala siyang nakita. Pero naramdaman niyang may humawak sa kanyang puso. Bago matulog, iniwan niya ang pinto ng bahay na bukas ng bahagya. Hindi niya ito ginagawa noon. Ngunit ngayong gabi, parang may bumulong sa kanya, oras na. Sa Vatican, binuksan ni Papa Leo Rasi ang kanyang aklat at muling binasa ang talinhaga ng alibughang anak. Ngunit ngayong gabi, hindi siya humanga sa anak na bumalik. Humanga siya sa ama na hindi isinara ang pinto. Sa ama na sa bawat araw, siguro ay naglalakad patungo sa labas, umaasang masilip mula sa malayo ang siluetang muling uwi. At sa puntong iyon ng kanyang pagmumuni-muni, naisip niya, hindi lahat ng pagbabalik ay malakas. Minsan, ang pagbabalik ay isang titig, isang hakbang, isang tanong. Isang tanong gaya ng, may pwesto pa ba ako sa mesa? At ang tahanan, ang tunay na tahanan, ay laging may sagot na. Hindi ka kailanman nawala sa puso ng bahay na ito. Ang pamilyang tahimik ay hindi kwento ng drama. Hindi ito punong salitaan, hindi ito puno ng himala. Isa lang itong paalala, may mga taong naghihintay.
Tahimik, matyaga, hindi humihingi ng pasensya, pero laging handang magbigay nito. Sa dulo ng kapilya, bumaba ng tuhod si Papa Leo Rasi at bumulong sa Diyos. Kung ako man ay maging pintuan, nais kong manatiling bahagyang bukas para sa mga nawawalang anak. Sapagkat walang pader na kasing tapat ng pusong naghihintay. At sa buong mundo, sa libu-libong tahanang tahimik na naghihintay, muling sumiklab ang liwanag sa mga bintana, mga plato sa mesa, mga kandila sa altar. Ang pag-asa ay hindi laging umaapaw. Minsan, isa lang itong plato sa mesa na hindi inaalis. At isang pinto na hindi kailanman isinara. Sa bayan ng Monteverde, sa paanan ng mga bundok na balot ng ulap, nakatayo ang isang bahay na yari sa lumang adobe at kahoy. Doon naninirahan sina Joe at Teresa, mag-asawang mahigit 50 taon ng kasal. Sa panlabas, wala namang kakaiba sa kanilang tahanan. Ngunit sa gabi, kung kailan tahimik na ang mga kalye, may isang liwanag na mula sa bintana ng bahay na iyon ang laging naroon. Isang kandila. Isang panalangin. Teresa, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Joe, habang inaayos ang kanyang tuwalya sa balikat. Hintayin mo muna akong matapos dito, sagot ni Teresa, nakaluhod sa harap ng isang maliit na altar kung saan nakapatong ang imahe ng Birheng Maria. Sa tabi nito, nakatayo ang kandilang halos hubog na ang katawan sa sobrang gamit gabi-gabi. Inilapit ni Joe ang sarili. Hindi na siya nagtatanong kung bakit kailangan pang magsindi ng kandila. Alam na niya ang sagot. 2 taon pa lamang silang mag-asawa nang magsimula si Teresa sa ritual na yon. At ngayon, 51 taon na silang magkasama, hindi pa rin ito nagbago. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May isang bahagi sa kanilang kasaysayan na hindi madalas pag-usapan, ang taong si Joe ay muntik ng tuluyang iwan ang kanyang pamilya. 16 na taon na ang nakalilipas. Isang babae sa trabaho. Isang lihim na halos hindi na itago. At isang gabi ng komprontasyon na umuga sa lahat ng kanilang pinanghahawakang panata. Bakit mo ako ginanito? Tanong ni Teresa noon, hindi sumisigaw, hindi umiiyak. Pero ang kanyang tinig ay parang kutsilyong dahan-dahang pumupunit. Hindi agad sumagot si Joe. Wala siyang palusot. Wala rin siyang lakas para humingi ng tawad. At sa mga araw na sumunod, hindi siya sinagot ni Teresa. Hindi rin siya pinalayas. Sa halip, gabi-gabi, sinisindihan pa rin nito ang kandila sa harap ng Birhen. Doon, sa katahimikan, ibinubulong ang kanyang galit, ang kanyang sakit, ang kanyang pag-asa. Isang araw, habang si Joe ay umuwi mula sa trabaho, nadaanan niya ang kapilya ng kanilang parokya. Sa hindi inaasahang dahilan, pumasok siya. Naupo sa likod. Tahimik. Wala siyang planong mangumpisal. Wala siyang bitbit na intensyon. Pero naroon siya. At doon, sa likod ng kapilya, narinig niya ang isang matandang lalaki na binibigkas ang rosaryo. Para sa asawa kong hindi na nagsasalita sa akin, para sa pamilya naming muntik nang mawala. At doon, sa gitna ng mga salitang iyon, para bang may pumukaw sa kanya. Boses ng ibang tao, ngunit dasal na tila kanya. Kinagabihan, umuwi siya at nakita na namang nakaluhod si Teresa sa harap ng altar. Teresa, mahina niyang tawag. Hindi ito lumingon. Pwede ba akong sumindi ng kandila sa tabi mo? Hindi sumagot si Teresa. Pero lumayo siya ng kaunti at iniabot ang pusporo. Magkatabi silang nakaluhod sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit, sabi ni Joe. Hindi mo kailangang magsimula. Sumama ka lang. Araw-araw. Kahit walang salita. At mula noon, gabi-gabi silang magkasamang nagsisindi ng kandila. Dumaan ang mga taon. Dumaan din ang cancer kay Teresa. Matagal ang gamutan. Mabagal ang lakas. Pero hindi nawala ang apoy ng kanyang panalangin. Minsan, habang nasa ospital, si Joe ang nagsindi ng kandila sa bahay. Nag-isa, pero hawak ang rosaryo. Hindi siya sanay, ngunit alam niya, iyon ang panata ng isang lalaking hindi sumuko sa asawa niyang hindi rin kailanman bumitaw. Isang gabi ng taglagas, habang magkatabi sila sa silyang gawa sa kawayan sa balkonahe ng bahay, tinanong siya ni Joe. Anong meron sa kandilang yan? Bakit hindi mo tinigilan? Ngumiti si Teresa. Dahil sa kadiliman, kailangan ng liwanag. Hindi para mawala ang sakit, kundi para maalala mong may dahilan pa para lumaban. Tulad mo. Tulad nating dalawa.
Sa Vatican, ilang araw matapos niyang basahin ang liham ni Isabel, muling nakatanggap si Papa Leo Rassi ng isa pang liham. Galing ito kay Joe. Maikli lang. Walang drama. Isang pagsasalaysay lang ng buhay, ng kahinaan, ng pananatili. At sa dulo, isang pangungusap na tumama sa puso ng Papa. Wala kaming altar na gawa sa marmol, ngunit bawat gabi, sa harap ng kandila, naroon ang Diyos na hindi namin iniwan at hindi rin kami iniwan. Sa kanyang silid, sa ilalim ng liwanag ng kandilang puti sa altar, isinulat ni Papa Leo Rassi sa kanyang journal. Ang katapatan ay hindi palaging malakas. Minsan, ito ay kandilang halos maubos, pero hindi pa rin namamatay. At sa buong mundo, sa bawat tahanang halos bumigay na, patuloy pa rin ang pagsisindi ng mga kandila. Hindi ito liwanag na sumisigaw. Isa itong alaala na sa bawat gabing madilim, may isang Teresa na nagdarasal, may isang Joe na bumabalik, at may isang Diyos na hindi nagsasawa sa paghihintay. Kung titignan mo ang isang tahanan mula sa labas, makikita mo lamang ang kisame, ang pinto, ang bintana. Kung medyo malapit-lapit, maririnig mo ang tunog ng kutsara, ang tawa ng bata, o minsan, ang katahimikang may bigat. Ngunit kung tatanungin mo ang Diyos kung saan siya mas madalas naroroon, hindi niya agad ituturo ang simbahan. Sasabihin niya, doon. Sa mesa. Minsang nakaupo si Papa Leo Rassi sa kanyang maliit na dining room, mag-isa, may isang mangkok ng sabaw sa harap niya, at isang tinapay sa tabi. Tumigil siya sa paggalaw. Hinawakan ang tinapay. At bago pa man ito hatiin, bumulong siya, salamat. Walang kamera. Walang chore. Walang incense. Pero ang mga salita ay lumipad pa itaas, gaya ng mga panalangin ng mga santo. Ang mesa, anya sa sarili, ang unang altar ng tahanan. Mula sa kanyang murang pagkabata, naalala niya ang kanyang ina na palaging nag-aanyaya sa kanila bago kumain, magdasal muna tayo. Isang simpleng ama namin. Isang tanda ng krus. Isang halik sa noo matapos. Wala namang matinding liturhiya, pero doon niya unang nakilala ang banal, sa pagitan ng kanin at ulam, sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ngayon, bilang ama ng simbahan, alam ni Papa Leo Rassi kung gaano kabihirang muli marinig ang panalangin bago kumain. Minsan, halos wala ng pasasalamat. Minsan, kanya-kanya ang kain, kanya-kanya ang screen. Kaya siguro, bulong niya, maraming puso ang nagugutom kahit busog ang katawan. Sa kanyang mga paglalakbay, nakita niya ang iba't ibang klase ng mesa. May marmol. May kahoy. May plastik pa nga. Pero may isang tanong siyang laging dala. Ang mesa bang ito ay altar pa rin, o isa na lamang bang lugar ng pagkabusog? Sa isang baryo sa Peru, isang pamilya ang nag-imbita sa kanya ng tanghalian. Ang lamesa ay yari sa kahoy na may bitak sa gitna. Sa bawat upuan, may tagpi ang tela. Ngunit bago sila nagsimula, ang lola ng bahay ay tumayo, nagsindi ng kandila, at nagsabing, bago tayo kumain, pasalamatan muna natin ang Diyos sa araw na ito, at sa bisita nating hindi namin kailanman inakalang darating. Ang papa ay napatingin sa kandila. Maliit ang apoy, pero ramdam niya ang init. Pagkatapos ng pagkain, nilapitan niya ang lola. Salamat sa panalangin, sabi niya. Hindi po ito bago, sagot ng matanda. Kahit wala pong bisita, ginagawa namin ito. Para maalala namin kung sino ang nagbigay ng lahat. Sa kanyang puso, alam niyang iyon ang mensaheng kailangang marinig ng mundo. Kaya ngayong gabi, sa kanyang liham pastoral, nagsulat siya para sa lahat ng ama, ina, anak, lola, na nakakalimot kung gaano kabanal ang bawat kanto ng kanilang tahanan. Ang altar ay hindi laging nasa harap ng pulpito. Minsan, nasa gitna ito ng dining table, kung saan may tinapay na pinaghati-hatian, kung saan may salitang patawad, kung saan ang tubig ay sinabayan ng panalangin. Kapag may pag-ibig, kahit saan, nagiging altar. Isang ama sa Alemanya ang sumulat sa kanya, hindi ako relihiyoso, Santo Papa, pero isang gabi, hinawakan ko ang kamay ng asawa ko bago kami kumain. Sinabi ko lang, salamat sa araw na to, nagulat siya. Pero mula noon, hindi na namin sinimulang kumain ng hindi nagpapasalamat. Parang bumalik ang Diyos sa gitna namin. Isang ina sa Kenya ang nagsabi, wala kaming altar sa bahay. Pero may isang mesa na punang dasal. Hindi na namin pinapayagang dumaan ang gabi na hindi kami sabay-sabay doon, kahit instant noodles lang ang ulam. Mas busog kami kaysa dati. At isang binatilyo sa Brazil ang nag-message online, nagsindi ako ng kandila sa hapag habang nag-aaral.
Sinabi ko sa nanay ko para kay Jesus yan. Tumawa siya noong una. Pero kinabukasan, siya na ang nagsindi. Sa mga kwentong ito, nakita ni Papa Leo Rasi ang isang katotohanang higit pa sa alinmang encyclical, ang kabanalan ay hindi hinahanap sa taas ng simboryo. Ito ay nahuhuli sa init ng tahanan. Sa isang retreat para sa mga kabataang pari, sinabi niya, "Huwag ninyong kalimutan ang lamesa ng bahay niyo. Hindi niyo man napansin, doon kayo unang binasbasan ng pananampalataya. May mga lamisang natabunan ng kalungkutan. May mga plato na hindi na hinahainan. Ngunit kahit isang baso lang at isang tinapay, kung may dasal, iyon ay Eukaristya. Sa kanyang paningin, kahit ang pag-aabot ng tubig ay kilos ng grasya. Kahit ang pag-akyat ng anak para tawagin ang kapatid ay anyo ng serbisyo. At kahit ang matahimik na pagkakaupo ng sabay-sabay, kung ito ay sinabayan ng pasasalamat, iyon ay pagsamba. Hindi kailangan ng teolohiya para maging banal ang tahanan. Kailangan lang ng bukas na mata at pusong marunong magpasalamat." Ang unang tinapay na pinagpira-piraso, sabi niya sa isang panayam, ay hindi sa itaas ng altar, kundi sa isang tahanan sa Emmaus. Doon nagpakilala si Jesus sa pamamagitan ng simpleng pagkain. At iyon ang paalala niya ngayon sa mundo, na kahit walang simbahan sa paligid, kahit walang pari, ang Diyos ay dumarating kung ang puso ay handang tumanggap. Sa huling bahagi ng kanyang liham, isinulat niya, "Kapag ang hapagkainan ay tinig ng pasasalamat, tahanan ang nagiging templo. Kapag may kumusta ka, bago ang subo, ang Diyos ay kasalo. At kapag may halik sa noo, pagkatapos ng pagkain, iyon ay komunyon." At sa buong mundo, habang ang mga tahanan ay muling naglalatag ng simpleng mantel, habang may mga batang muling tinuturuan ng dasal, habang may mga kandilang sinisindihan kahit walang okasyon, ang altar ay muling ibinabalik. Hindi kailangang marinig. Hindi kailangang makita. Sapagkat ang liwanag ng altar ay hindi laging apoy. Minsan, ito'y matahimik na pag-upo. Isang basbas. Isang sulyap. Isang pusong nagsasabing, "Ikaw ay mahalaga." At doon, sa puso ng bawat tahanang ganoon, naninirahan ang Diyos. Nagsimula ito sa mga liham. 1, 2. Hanggang sa bawat araw, dumadating na ang dose-dose ng sobre mula sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi mga liham ng reklamo, hindi rin ng papuri. Mga kwento ito. Tahimik. Payak. Buhay. Hawak ni Papa Leo Rasi ang isang sobre mula sa isang nayon sa timog ng India. Ang tinta ay bahagyang kumalat, marahil dahil sa pawis o ulan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan at binasa ang sulat ng isang ama. "Santo Papa, isang gabi, pinanood ko ang anak kong lalaki habang tahimik na sinasabi ang ama namin bago matulog. Wala sa amin ang nagturo noon sa kanya. Nang tanungin ko siya kung saan niya ito natutunan, sinabi niya, nakita ko po sa YouTube ng Sunday School. Sa gabing iyon, kinuha ko ang rosaryo ng lolo ko at humiling kay Maria na turuan din akong manalangin ulit. Inilapag niya ang liham sa tabi ng altar. Tumitig sa krusipihong nakaangat sa dingding. Gumagalaw ka, Panginoon, bulong niya, kahit sa katahimikan, kahit sa mga bitak ng mundong ito. Sa France, isang guro ang sumulat, bilang bahagi ng homework, pinasulat ko sa mga estudyante ko kung ano ang pinakamahalagang alaala nila sa bahay. Mahigit kalahati sa kanila ang nagsulat tungkol sa isang sandaling tahimik, sabay-sabay kumain, nagdasal sa lola, nakinig sa kwento ni Papa tungkol kay San Francisco. Hindi ko inaasahan. Iyon pala, iyon ang hinahanap nila, tahimik, totoo, banal. Habang binabasa niya ang mga salaysay, unti-unti rin siyang bumuo ng isang mapa sa kanyang isipan. Isang mapa ng muling pagtatayo. May isa pa, galing sa child, hindi kami relihiyoso, pero nagsimula kaming magdasal tuwing linggo. Minsan, hindi pa namin alam kung anong dasal. Pero nag-aabot kami ng kamay. At doon, parang nagsisimulang gumaling ang sugat na hindi namin alam na nasa pagitan namin. Isang ina sa Poland, ang anak ko ay may autism. Hindi siya nagsasalita. Ngunit isang araw, habang nakaharap kami sa imahe ng Sacred Heart, niyakap niya ako at mumiti. Hindi siya nagsalita, pero alam kong may sinasabi siya. Sa gabing iyon, nagsindi ako ng kandila at nagdasal ng may pasasalamat. Isang lolo sa Canada, araw-araw, dasal ko sa Panginoon, huwag niyang hayaang mamatay ang aking pananampalataya bago ko pa maipasa ito sa mga apo ko. Ngayon, ang bunsong apo ko ang nagsasabi ng dasal bago kumain. Hindi niya palubos na nauunawaan, pero nagsimula na siya.
Sa bawat liham, sa bawat patotoo, isang bagay ang malinaw, may nagaganap. Hindi ito kilusan ng masa. Hindi ito revolusyon. Isa itong pagbabalik. Tahimik. Taimtim. Buo. Muling nakita ni Papa Leo Raciu ang kapangyarihan ng maliit. Isang ama na humihingi ng tawad sa anak. Isang batang lalaking nagtatanong, "Mama, sino si Santo Niño?" Isang asawa na nagsasabing, "Pwede ba tayong magdasal bago matulog?" Isang tita na nagbubukas ng Biblia sa gitna ng tsismisan at sinasabing, "Magbasa muna tayo." Mula sa mga kusina, sala, kwarto, at balkonahe, nagsisimula ang pagtatayo. Hindi ng bagong bahay, kundi ng lumang altar. Ang altar na natabunan ng alikabok, ngayon ay nililinis ng luha ng pagbabalik loob. Ang altar na iniwan, ngayon ay tinatabihan ng bagong henerasyon na gustong marinig kung sino si Maria, kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya, kung paano manalangin ng taimtim. Sa kanyang susunod na homilya, tumayo si Papa Leo Raci sa harap ng libu-libong katao, at hindi na muling nagbigay ng sermon mula sa teolohiya. Sa halip, ikinuwento niya ang isang batang babae sa Nigeria na tuwing gabi ay isinulat sa papel ang pangalan ng bawat miyembro ng pamilya at inilalagay ito sa ilalim ng kanyang unan para raw maalala sila ng langit. Ang pagbabalik ng biyaya, sabi niya, ay hindi dumadaan sa inay ng mundo, kundi sa kaluskos ng mga maliit na bagay, ang rosaryong muling isinabit, ang Bibliang binuksan matapos ang maraming taon, ang tawag ng lolo sa apo para ituro kung paano gumawa ng tanda ng krus. Hindi iniutos ng Papa ang pagbabalik ng altar. Hindi rin niya inobliga. Sa halip, nanikluhod siya sa bawat puso na marunong magmahal. Ibalik natin ang mga kamay sa pananampalataya. Ibalik natin ang mga mata sa langit. Ibalik natin ang Panginoon sa gitna ng ating mga tahanan. Nagpadala siya ng panibagong liham, hindi encyclical, kundi paanyaya. Kumuha ka ng kandila. Maghanap ng krusipiho. Tawagin ang isang miyembro ng pamilya. Sabihin sa kanya, "Gusto mo bang magdasal tayo, kahit isang saglit lang?" Kung wala silang sagot, huwag kang manghinayang. Ang pananampalataya ay hindi kailangang ipanalo. Kailangan lang itong ialok. Sa isang retreat, nilapitan siya ng isang pari mula sa Mexico. "Santo Papa," sabi nito, "parang mas maraming nakikinig sa mga kwento kaysa sa doktrina." Ngumiti si Papa Leo Raci. Sapagkat ang puso, sagot niya, ay hindi nabubuksan ng argumento. Nabubuksan ito ng alaala. At ang alaala ng tahanan ay mas malakas kaysa kahit anong argumento. Lumipas ang mga linggo. Patuloy ang mga kwento. Mula sa isang lalaking dating adik sa droga na ngayoy leader ng prayer group ng kanyang pamilya. Mula sa isang dalagang nahi na nagsusulat ng dasal para sa kanyang ina gabi-gabi. Mula sa isang mag-asawang ilang ulit ng muntik maghiwalay pero nagsimula ulit sa paghawak ng kamay tuwing dasal bago matulog. At isang gabi, habang nakaupo si Papa Leo Raci sa kanyang mesa, binuksan niya ang liham ng isang batang lalaki mula sa Argentina. Guhit lamang ito. Isang mesa. 3 tao. Sa gitna, isang krusipiho. Sa ibaba ng papel, nakasulat, "Ito po ang altar namin." Napangiti siya. Napaluha. Nagsindi ng kandila. Mula sa mga bubungan ng mundo, sa mga sala ng mga bahay, sa katahimikan ng mga pusong nasaktan, muling itinatayo ang altar. Hindi ito simbahan. Hindi ito basilika. Ito ay tahanan. At sa bawat tahanang iyon, sa bawat muling paghawak ng rosaryo, sa bawat basbas bago matulog, sa bawat kandilang sinindihan ng pag-asa, naroroon ang Diyos, naghihintay, hindi bilang hari, kundi bilang kapamilya. Muling sumikat ang araw sa ibabaw ng Roma. Mula sa bintana ng kanyang silid, tanaw ni Papa Leo Raci ang liwanag na marahang humahalik sa tuktok ng mga simboryo. Sa kanyang harapan, isang lamisangpun ng liham, guhit, larawan, at rosaryo, lahat galing sa mga tahanan na sumagot sa panawagan. Katahimikan ang bumalot sa silid, ngunit ang puso ng Papa ay buhay na buhay. May dalang bigat ang araw na ito. Hindi ng kalungkutan, kundi ng kabuuan. Ng isang paglalakbay na nagsimula sa pagkalimot at ngayoy umaabot sa pagbabalik. Bumaba siya sa kapilya ng Apostolic Palace. Sa gitna ng maliit na altar ay may krusipihong kahoy, yari sa simpleng olivo, may bakas na ng panahon. Isinindi niya ang isang kandila. Isa lang. Isa lang ang kailangan. At sa harap ng apoy na yon, muling bumigkas ang kanyang panalangin. "Panginoon, narito kami.
Mula sa mga tahanang iniwan, mga pusong nasugatan, mga altar na pinabayaan, bumabalik kami. Hindi kami perpekto. Hindi kami malinis. Ngunit nais ka naming makasama. Sa sala, sa kusina, sa kwarto. Nais naming muling maging bahay mo ang aming bahay. Kinuha niya ang kanyang journal at nagsimulang sumulat, ang huling bahagi ng kanyang liham para sa buong mundo. Ngayon, hinihiling ko sa iyo, ikaw na ama, ina, lola, apo, binata, dalaga, balo, iniwan, nalimutan, nasugatan, muling buksan ang pinto. Hindi lamang para sa liwanag ng araw, kundi para sa liwanag ng buhay. Muling ilatag ang mesa. Hindi para sa bisita, kundi para sa Diyos. Huwag mo nang hanapin ang altar kung nasaan, sapagkat ang altar ay narito, sa hapag ng pag-ibig, sa dasal ng pag-asa, sa katahimikan ng pananatili. Sa buong mundo, binabasa ang kanyang mga salita. Sa mga probinsya ng Asya, sa mga apartment sa Europa, sa mga barong-barong sa Latin America, sa mga lungsod ng Africa. Lahat ay naghihintay sa huling mensahe. At ito'y hindi sermon. Isa itong paanyaya. Bawat tahanan ay maaaring maging bagong Nazareth. Isang lugar kung saan si Jesus ay naroon, hindi lamang bilang imahen, kundi bilang presensya. Sa ilang bahagi ng mundo, nagsimula nang magbago ang ritmo ng gabi. May mga pamilya na muling sabay-sabay kumakain. May mga anak na hinihila ang magulang para magdasal bago matulog. May mga binatang muling lumuluhod sa harap ng krusipiho ng kanilang lolo't lola. Isang lola sa Portugal ang sumulat, sa tingin ko, hindi ko na maibabalik ang dati. Pero kahit paunti-unti, ang bahay ko ay muli nang nagiging tahanan. Isang ama sa South Africa, hindi ko kailanman naisip na ang paghawak ng kamay ng asawa ko, habang nagdadasal, ay maaaring magpatawad sa lahat ng pagkakamali ko. Pero nagawa niya. At muli akong naniniwala. Isang batang babae sa Vietnam, wala kaming simbahan sa aming lugar. Pero ang kwarto ko po ay may krus, may kandila, at may dasal. Kaya sabi ni Mama, simbahan na rin daw yon. At ngayon, sa araw na ito, sa oras na ito, habang bumababa ang araw sa Roma, bumaba rin si Papa Leo Rossi sa St. Peter's Square. Humarap siya sa libu-libong tao, at sa milyon-milyong nakikinig sa kani-kanilang tahanan. Ngunit bago pa man siya magsalita, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang mga kamay. Tahimik muna tayo, sabi niya. Bago ang mga salita, hayaan muna nating magsalita ang puso. At sa ilang segundong iyon, buong mundo ay tila tumigil. Walang ingay. Walang kilos. Tanging ang bugso ng loob na nagsusumigaw, narito kami, Panginoon. Nais ka naming makasama sa aming tahanan. Pagdilat ng kanyang mata, nagsalita ang Papa, marahan, malalim, buo. Simula ngayon, hindi na natin kailangang hanapin ang Diyos sa malalayo. Hindi natin kailangang maghintay ng linggo para siya ay makapiling. Sapagkat kung bubuksan natin ang puso, ang tahanan ay nagiging simbahan. Hindi simbahan ng bato, kundi simbahan ng pag-ibig. Hindi simbahan ng doktrina, kundi simbahan ng awa. Hindi simbahan ng seremonya, kundi simbahan ng buhay. Tumigil siya. Luminga sa paligid. At saka muling nagsalita. Ipinagpapala ko ang bawat tahanan, ang bawat mesa na muling ilalatag, ang bawat kandilang muling sisindihan, ang bawat halik sa noo, ang bawat patawad na bibigkasin, ang bawat salamat na ibubulong. Ipinagpapala ko ang mga tahimik na naghintay, ang mga batang muling nagturo ng pananampalataya, ang mga ama't inang muling yumakap sa kabanalan ng araw-araw. Sa huling sandali, itinaas niya ang krusipiho at ibinulong. Ang altar ay muling natagpuan. At sa bawat tahanang may pusong bukas, ang Diyos ay nariyan. Sa pagitan ng tinapay at tubig. Sa pagitan ng luha at ngiti. Sa pagitan ng katahimikan at panalangin. At sa dulo ng kanyang pahayag, nagsindi siya ng isa pang kandila. Iisa lang muli. Pero sapat na. At sa milyon-milyong tahanan sa buong mundo, sumunod ang iba, sinindihan ang kandila sa mesa, binuksan ang Biblia, hinawakan ang kamay ng kapamilya, nagsabi ng panalangin. Hindi sabay-sabay, hindi pareho, pero iisa ang Espiritu, dito, Panginoon. Sa bahay na ito, muli kang aming tinatanggap. At sa gabing iyon, sa ibabaw ng mundo, ang liwanag ay hindi galing sa ilaw ng lungsod. Galing ito sa altar ng bawat puso. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.